Ang pinakaayaw kasi ni Mamang Pokwang, yung nung nabuntis, parang ayaw ni Lee. Nahuli ni Andre Brillantes itong si Richie Rivero sa kondo na may babae. Hoy, nakita ko yung video mo, ha? Sabi sa akin ganun, Mama Hodge! Bata pa ako niyan! Sabi ko sa kanya, pero tuli ka na nun! Bumalat na sa Twitter yung video scandal ng isang baguhang aktor. Tapos nakakaloka, binabash si Rich na sinasabihan siyang jutay. Dumating na tayo sa ganung point, no? Pati ni Richie. Ay! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy! Ito si Jota Poco! At ito naman po si Papa O at si Audrey Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong hinihilig sa amin at Chika mo na! Dali! kaloka, no? Pagod ang Philippines sa mga bakla. Ay. Kasi nga, nag-rehearse. Oo. Nag-rehearse po kami. Lalo na sina John Sam, Rena at Jex para sa kanilang Buwis Buhay production number. At Yes! hindi lang pagod ito, OG, masasakit ang anong mga Hindi. Ito ang anong mga likod. Ang tawag dyan, Oo. EDAD. Ano yun? Edad. Ah! Hindi naman. Oo nga, di ba? Ayan, kitang-kita nyo. Oo. Talagang pinagbubuhusan namin po ng panahon, ng atensyon at ng emosyon ang aming mga performances na Yes. mapapanood ninyo sa June 23. Yes, my Friday gosh! po yan, 8 Ang p.m. lapit na. sa Music Museum po. Next week na po! Oo, kaya di ba? Syempre ayaw naman namin mapahiya. Di ba? Kaya, ayan, yung mga wala pang tickets, tumawag po kayo sa number na yan. At 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 po ang mga halaga ng tickets. At huwag Yes. kayong mag-alala dahil talagang pupunta po yan sa Dugong Ali Dugtong Buhay Foundation at sa Kasuso Foundation at sa foundation po ng mga mukha namin. Hindi kulang na ba? Ayan. Kapos na ba na? Oo, kaya Diyos ko, napaka-exciting ng June 23 na ito. I'll see you there. Yeah! Ayan, oo. At nakakaloka ito doon. Ano ito na naman, Siyempre, Nay? tuloy-tuloy pa rin naman ang ating chikahan dito dahil nakakaloka, di ba? So, tapos na mag-file ng kanyang petition for deportation laban kay Papang Lee O'Brien. O, itong si Mamang Pokwang. O, dahil gusto niya talagang mapatalsik dito sa Pilipinas ang ama ng kanyang anak na si Malia O'Brien. Yes. Oo. Dahil wala naman daw problema kung nagsusustento, hindi naman daw. Wala naman sanang problema kung nagpapakaama. Hindi eh. Bukod sa hindi niya nagagawa yung ano niya bilang tatay, hindi pa niya nagagawang sundin kung ano yung batas na meron tayo. Hindi na nga nagsusustento, parang meron pang ibang babae. Sabi ko nga sa'yo, wala akong pakailan kung saan po ang girlfriend mo araw-araw. Gawin mo yung obligasyon mo bilang ama. Nagawa mo ba? Yun ang tanong. Tapos, Diyos ko, ang dami palang revelation ni Pokwang dyan kay Papang. Talagang, Diyos ko, pati sa pagtabi sa kama, pati sa pakikipagniig. Oo, wala. Parang diring-diri kay Maring Pokwang daw. Ano ba yan? Oo. At marami pang kiniklaim si Mamang Pokwang. Samantalang nung araw, talaga super tanggol, super depensa si Mamang Pokwang dyan. Ikaw, Nay, di ba madalas ka rin nabibisita din sa bahay Oo, nila? parang okay naman relasyon nila. Hindi mo na sense? Hindi ko na sense. Oo. Ang pinakaayaw kasi ni Mamang Pokwang, yung nung nabuntis si Mamang Pokwang, parang ayaw ni Lee na nabuntis siya. Siguro natatakot si Papang na baka maging kamukha ni Maring Pokwang. Ha? Grabe naman siya. Apakaganda ng aking inaanak na si Malia. Ang beauty queen. Di ba? Oo. Talagang andun din ang mukha ni Maring Pokwang. Kahit si May, yung panganay ni Maring Pokwang, apakaganda rin na bata. Di ba? Oo, Diyos ko. Anyway, ayan, iintayin natin kung ano pang mga development sa isyong ito, ha? At hihintayin naman natin ang magiging panig naman ni Lee O'Brien.
Oo, sa isyong ito. Ano nga kaya magiging say niya na no? Parang matagal-tagal na siyang hindi nagko-comment. Oo nga eh. Parang hindi mo naman yata sinabi dito, OG, na magkaayos. Alam niyo kayo talaga, meron kayo, minomonitor niyo yung mga dialogue ko. Ay, ewan ko sa inyo, naku. Hindi, sinasabi ko lang naman dito. Sino bang ayaw magkaayos, Oo Diyos? nga. At yan lamang ang ating hinihintay. O, hinihintay naman ngayon. Bakit? Ikaw nagturo ba sa kanya ngayon? Hindi ah! Yan yung hinihintay, yung Ano pa inaabangan. ba? Eh, may mga lagi kayong sinasabing ganyan. Kaya Sana magkaayos. Oo, yan. O anyway, nakakaloka. Ito talagang si Maring Pokwang ay hindi rin inuurungan ang kanyang mga bashers. Talagang pag sa kanyang post sa IG ay may sumasagot ng pabalang-balang. Ay sinasagot din naman niya. Ay, oo. Hindi naman pwedeng laging kami na lang kami yung pinagpipiestan, pinagpuputakpihan ninyo. Kung meron kayong karapatan na mag-iingay sa social media, parang mas lalo yata kami. Diba? Pero ako yan, Diyos ko, deadmanin ko yan. O kung ako yan, ha? Kasi, kumbaga, napaka-busy kong tao para paglaanan ko sila ng oras, ng atensyon, ng panahon. Oh. Diba? Ako naman ay naniniwala, kung hindi mo ako gaano kakilala, eh, di para ako yung magpakilala sa'yo. Correct. Mas masasaktan ako kung ang nag-text sa akin o ang nag-comment sa aking IG ay yung mga nakakakilala sa akin at yung mga kaibigan ko talaga. Oh. Doon ako maapektuhan. Pero hindi, ganyan si Maring Poki. Kasi ang point ni Maring Poki, para sa bayan itong ginagawa ko. Para hindi tayo inaapi-api ng mga dayuhan. Ganun si Maring Poki. Galing, no? Oo, di ba? Nakakaawa naman si Ate Poki. Bakit? O, syempre, nung naghiwalay sila, binabash siya. Oo. Nung naging sila naman, ang dami rin umaayaw. Oo Ang dami nga. rin nagagalit. Kaya nga. Anyway, hintayin natin na hintayin ulit. Hintayin naman. Oo, Na magkaayos. Oo, hintayin natin ng development naman dito sa isyong ito, no? Pero ito, Loya, feeling ko parang hindi magkakaayos. Sino? Si Richie Rivero tsaka si Andrea Brillantes. Ay, Oo, kasi nga, ayan nga, sunod-sunod nga naglabasan yung mga chika na cheater itong si Richie Rivero. Tapos ay hango pa raw sa ChatGPT yung kanyang pinost bilang tugon sa mga bashers niya na siya yung humihingi ng sorry. Yung binasa mo. yes. Yun pala, hindi naman daw pala si Richard nag-compose nun, kundi yun ay hango sa ChatGPT. Oh. Ano nga yung ChatGPT? Parang artificial intelligence ba yun? Oo. Yung kunwari, pag gusto mo mag-compose ng paragraph, o kunwari magano ka, how to write an apology to a client, to my ex. Yun, lahat yun lalabas kung ano yung pwede mong isulat. O, binibigyan kanila ng idea kung ano yung isusulat mo. Kaya lang, plakado raw na kinopya ni Richie Rivero yung kanyang tinanong dun sa AI. Ayun ang lumabas. Yun din ang kanyang pinost. Doon siya binabash niya yan si Richie. Aside from that, binabash din si Richie kasi nga yung nahuli ni Andrea Brillantes itong si Richie Rivero sa kondo Ay, na may babae. ay, Oh. talaga? O di ba yan ewan ko kung totoo yan, ha? Yan po ay hindi namin kino-confirm, ha? Yan lamang po yung naglalabasan. O yung mga kumakalat. Yun yung kumakalat, pero baka naman sa mga nakaraang post yan na hindi naman talaga, kasi ang basa nila dyan, nahuli daw ni Andrea. Nakaganon si Andrea dyan. Kung si Andrea nga yan, ano? Pero parang hindi naman si Andrea. Parang hindi naman. Parang matangkad Ay, So sinasabi niyo mali si Andrea. Ay, ano ba yan? Parang yan din sinabi sa isang araw. Ano ba yan? Nangungopia ka lang ba ng isa side comment mo? Hindi naman, yun din yung naiisip ko. Totoo. Pero yan ay hindi natin confirm. Yan lang po yung naglalabasan. Ayan, no? Bilang resibo, ayan po. ay, pero ito mukhang confirm. Alin? Yung statement ni konsehala Leren May Bautista from her office. Kung isusuma mo yon or isa-summarize mo yung kanyang statement, anong ibig niyang sabihin? Na wala silang romantic na ugnayan ni Richie Rivero. At tumulong lang siya dun sa parang birthday feeding program ni na ginawa ni Richie Rivero. Kaya nakakaloka dyan, nagtataka lang ako personal. Bakit
hindi yung nung lumabas, right there and then, dapat nilinaw ni Konsehala Leren. Oo nga. O, pinalipas pa niya ng 2-3 araw bago siya magsalita, magbigay ng statement. Kaya, syempre, mga tao, nakakaloka. Sana kung hindi totoo, nung una nilinaw na siya. Bakit ngayon ka puputak? Sabi ganun, di ba? Oo. Sabi naman ng iba, naku, ganyan daw talaga ang design. Well, the design is very The design is very tanggi ngayon, tas after a few months, amin sila na. Yan ang abangan naman natin. Oo. Baka naman totoong magkaibigan si Konsehala at si Richie. Oo. Ito naman kasi si Richie, nirepost, tinanggal din niya. Oo. Dinilit din niya kasi yung post ni Leren. Kaya nagdududa tuloy yung mga tao. Oo, tapos ito nga recently, di ba, si Blight o si Andrea ay nag-guest sa It's Showtime. Yes. Para i-promote yung Drug You and Me, di ba? Yes. So, tinanong ni Vice. Ano yung tinanong ni Vice? Sabi niya ganon, kung ipapasa mo ang bola, kanino mo ipapasa? Oo. Tapos sabi ni What's that? Bola? What's that? Oh? Ay, ayoko na po, sabi Ay! ni Blight. Ang taray. So, nakuha na niya kung ano yung gustong sabihin ni Vice. Oo. Oo. Parang traumatized na yata si Andrea. Pero tingin niyo, Tito Ogie, nakabubuan na ba siya? Parang masaya naman siya doon sa episode na yun. Masaya na. Diyos ko, syempre, gigess ka lang, malungkot ka, hindi ba? Tsaka parang wala na kay ano yun, kay Andrea. Parang ang aga ng kanyang acceptance. Pero kung totoong isang buwan na, di ba, Nay, baka medyo feeling better na siya ngayon. Oo, di ba? Di ba parang naglaro pa siya ng lato-lato? Yes. Ganyan-ganyan. Oo. Tapos nag-celebrate pa siya ng Independence Day. Binati nga siya ng Happy Independence Day. Di ba? Di Na ba? parang nilalaro lang niya. Tama yung attitude mo, ha, Blight, Andrea. Tama yan, anak. Tuloy mo lang yan. Ang gano'n naman talaga, di ba? Ang importante, you have so much love to give. Yes. Hindi na uubos ang pag-ibig sa puso mo. Yes. Sabi nga ng iba, siguro nakapila na daw mga nagbabalak manligaw kay Andrea Brillantes ngayon. Oo, di ba? Diba? Tapos nakakaloka, binabash si Richie. Ako naaawa ako kay Richie, I'm sure nababasa ni Richie yan, na sinasabihan siyang jutay. Ay. Ganyan, jutay naman yan. Ay. Uy, Diyos ko, dumating na tayo sa ganong point, no? Pati ni Richie. Ay! Ba't naman dinaretso mo? Diretso daw yung Wow. Hindi, di ba? Parang dapat dumating na tayo sa point na gano'n, na kailangan nating, pakialaman yung ng mga Hindi, di ba? Paulit-ulit ka naman! Bakit? Ganda mo na lang yung pagkasabi. Crush ko pa naman niya si Richie. Anong kinalaman sa Crush ko pa naman siya. Crush ko siya, ang ganda ng color. Nakita mo? Di ba? Ang color ng skin. Oo. Teka muna, Tito Ogie, sino naman nagsabing dude siya? Abay, hindi ako. Ha? Sinabi ko lang kung ano yung sinasabi ng mga Ayun nga, nakasulat. Ayan Nakasulat nga. din yung Oo, mga diba? jutay daw. Ano Paano ba nila yan? nalalaman? Naku, yung iba naman mga netizen, kung ano naman lang yung masabi, kakanti lang sa salita. Oo, yung parang gusto lang nilang iganti si Andrea. Huwag naman ganon. Oo. Doon lang ho tayo mag-focus sa issue. Huwag po sa ni Ricky. Huwag po doon sa di ba? Sa pribadong bahagi ng katawan ni Richie. Kasi parang ang layo ng issue. Oo nga. Pero kanino nga kaya galing yung informasyon na yun, Nay? Na, Duty free siya. Hindi kaya sa isang ex niya o sa isang personality alam mo, na meron siya? kang gustong tumbukin. Tumbukin mo na. Hindi, kasi Alam mo- lahat na tayo nagtataka. Aray! Lahat na tayo nagtataka kung kanino galing yung ganong information o iniinis lang ng ibang netizens si Richie. Ako masasabi ko dyan, Tito, yung sa mukhang inyo ni Richie na napakagwapo, hindi na mahalaga kung Dax or Jude. Oo It's nga. about the performance. Malakas, Akala ko naman, it's about the person and the personality. Malakas ang appeal ni Richie. Oo, kaya Oo nga naman. yan. At ang galing niya mag-lay up, yung sumusundot sa ilalim, Ha? sa tambola. Ganon siya. Ay, magaling naman talagang basketball. Diba? Anyway, di ba dati nagkaroon ka ng
basketball. Ay, oo naman, Tito talaga? Oji. Siyempre, ang lalakas ng appeal ng mga yan. Oo. Basta nga basketball player, kahit hindi nga masyadong gwapo, talaga nakakainlab ang mga yan. Malakas ang sex appeal sa'yo. Oo. Ito nga basketball player na ito na naging jowa ko, inisplitan ko na din. Bakit inispitan mo? Arte, parang babaeng-babae naman yung peg mo. Hindi, Tito Oji, kasi naman nag-request sa akin ng bola. Oo. Di binili ko naman. Oo. Napakamahal ng bola, ng original. Oo. Gusto niya parang nasa SM North ko binili. Oo. Eto na nga, after 2 days, napadala ko sa basketball court. Oo. May naglalaro. Oo. Di namataan ko, nandoon siya. Aba, nagalit ako, Tito Oji. Oo. Habang naglalaro, sinigawan ko. Oo. Hi, Michael! Sinungaling ka talaga! Nagpabili-bili ka sa akin ng bola, tapos ngayon, 10 mo kayo nag-aagawan din sa bola iyan? Sa iyo, ha? Nabili ko! Gaga! Siyempre yung basketball yung gaga. Binili ko nga siya ng bola. Oo nga. Gaga. Sports yun. Ayun gamitin yung binigay ko sa kanya, parang hindi na siya nahihirapan. At tingnan ninyo, nakikipagagawa pa siya. Ayan, nababanya-banya tuloy siya. Kung ginamit ko yung bola ko, di may sarili siyang bola. Hindi mo muna chinek, yun ba talaga yung bola binigay mo? Baka naman yun. Hindi, iba yun, iba yun. Kilala ko yung bola binili ko. Kulay pink. Ay, ako hindi ko nagamit eh. Anyway, alam mo, and speaking of, yung jutes or dax. Ay, Diyos ko, bigla ko naalala itong kumalat na sa Twitter, ha? Alin? Kumalat na sa Twitter yung video scandal ng isang baguhang aktor. Oo, nakakaloka. Nung una, mga 45 seconds yung napanood ko. Chinek ko eh. Syempre, bilang reporter, check mo yun eh. Basta niyo naman sa amin. Hindi, kung legit. Diba? Nung una, hindi ako nakapaniwala eh. Diba? Hanggang sa may magpasa sa akin ng 10 minutes. Hindi, pinanood ko. Napanood mo buo? Walang mali siya kasi gusto ko makasiguro eh. Ilang beses? 3. Inano ko, chinek ko talaga. So, nakita ko na, oh my God. This is it. Siya nga ito. Pero bakit tumataas Tito Oji ang boses mo? Bakit parang... Hindi, nililinaw ko nga lang kung ano yung nakita ko. Kamusta ang ulat panahon? Ayun nga, pagkakita ko, ay oo nga, siya nga yung may-ari nung nung pinapasok niyang yung sandata ng kagitingan. Talaga? Alam mo, nakakaloka nito, yung babae, nakabonet. Bakit? Tapos may butas lang yung bonnet na ganyan. Mata niya may butas, yung ilong, tapos yung bibig. Ay, anong kulay? Pink! Pilit na pinapasok sa doon sa ng girl. Yung ay nako, Diyos ko, mahirap na lang, no? Parang, Diyos ko, sabi ko, parang pumayag itong si aktor na kinukunan, binibidyo sila eh. So, 3 sila sa kwarto. 3! Hindi ikaw yung pangatlo? Hindi naman ako kumikibo. Kinukunan ko lang ng ganyan eh. Tito Oji, ako, minsan ako hingi ng favor. Sana huwag mo naman akong bigoin. Bakit? Ngayon ako hingi ng favor. Ano nga yung favor? Pwede papasa naman. Basta hindi. Alam mo, hindi ko kinakalat yung gano'n. Ganyan ka pa rin kataas? Iba pala si Tito Oji pag nakakapanood. Tumataas ang boses. So alam ko na pag mataas ang boses Tito Oji, ay nakapanood ko. Hindi. Nililinaw ko lang. Kasi ayoko ma-misinterpret ng mga tao to. Na baka akala nila ako yung naglabas nun. Hindi. Pinasa lang naman po sa akin. Talaga ba? Oo eh. Mamatay! Oo. Mamatay! Oo. Di ba? Wala eh. Nahirapan ng mina. Hindi. So, ayun na nga. Nakakaloka. Ano na? Chika mo naman. Hindi nga. Aware yung lalaki na siya kinukunan, binibidyo. Sabi ko, feeling ko for a fee ito. Ay, talaga? For a fee. Para yung babae nakabonet. Ibig sabihin, willing. Willing. Ang ganda ng katawan ng Ito walang mali siya to, ha? Ang ganda ng katawan ng lalaki. Describe mo nga, describe. Basta matipuno siya eh. Tapos talaga parang siya may 6-pack. Ay,
Talaga? Oo, tapos makinis, flawless. Talaga? Flawless! Ah, Oo! kita mo buo? Oh, flawless eh. Pati nga yung ano, yung... Ano yun? Ganyan mo pag ganyan. Oh my goodness! Alam nyo, ako nababasa sa mga mababasa nating comment. Hindi, inaano ko lang. Alam nyo, sorry, naging graphic na ako. No? Pero sa totoo lang, dapat yan ang iniiwasan. Lalo na yung mga bagong mag-aartista. Yes. Kahit hindi kayo mag-aartista, no? Hindi nyo alam kung ano yung future nyo eh. Kung papasok kayo dito o hindi, or magiging makaapektuhan ng inyong career kasi may lalabas ng ganyan, ibibigay sa boss ninyo. Katulad yung mga ganyan, see, ilang aktor na ang talagang napanood ko yung mga video, ha? Walang mali siya, no? Ilang aktor? Walang mali siya yan. Loy, promise. Ito ko wala pa napanood. Ilan yung ano, wala. Eh, kasi, di ba, syempre, parang tayong investigador dito eh. Di ba? Reporter ka dati. Parang reporter. Siyempre, bilang reporter, magre-research ka. Pero tataka ko, bakit pag yun na pinag-uusapan, tumataas ang boses ni Tito Ogie, nag-iiba yung timbre. Iba yung energy. Oh, iba yung energy. Hindi, siyempre, parang kang nagasolinahan, nagasahan ka niyan eh. Oy, seriously speaking, ha? Oo, Pero na hindi naman kaya, hindi pa siya artista nung nangyari yon. eh, gano'n naman lagi ang claim. Oo, uy. Pag sinabi ko dun, ito may isa akong artista nakausap. Oo. Hoy, nakita ko yung video mo, ha? Sabi sa akin ganun, Mama Odge! Bata pa ako niyan! Ganun na kataas? Sabi ko sa kanya, pero tuloy ka na nun! Pero Tito Ogie, Tawa siya ng tawa eh. Sabi ko sa kanya, dapat hindi ka, oo nga Ma'am Odge, nagkamali ako eh, ganyan-ganyan. O sige, next time wag mo nang ulitin yan, hindi mo alam, tinan mo, artista ka pala, oh. Tapos parang, may ibang mamalaki ka pala eh. Para lang lumakas ang loob niya, sabi ko sa kanya, at least hindi nakakahiya. Oo, di ba? The normal Pinoy size is alam mo na. Pero at least hindi nakakahiya sa'yo. So, ano, dapat pa ba akong maging proud? Clue! Ay, wag na! Tito Ogie, baka pwede na ako sumingin yung sinasabi ko. Pero hindi ka po dati, may iba talaga yung sinasadya nila para yun yung maging way nila. Oo, makapasok sila sa showbiz. Hindi, kasi ito nga yan, ayan parang may tip kayo, no? Yung iba kasi, akala nila, babae kausap nila. Hindi nila alam, pre-recorded yun. O kaya baka babae talaga, pero dahil alam na artista sila, ni-record sila. Ni-record, tapos, ba-blackmail sila. Magbigay ka sa akin ng pera o hindi, kakalat ko to. Pag hindi nagbigay, kakalat. Pag binigyan mo naman ng pera, okay, di ba? Tapos after a month, hihingi ulit para hindi ikalat. Kailan matatapos? Kaya yung ibang mga actors, ang ginagawa na lang nila, sige, labas mo na kung gusto mo ilabas. Di ba? Ganon din naman, pag hindi ako nakapagbigay, lalabas mo din. O, di labas mo na, kaysa maubos yung pera ko sa'yo. Ganon. Kaya, ay nako, pero mag-ingat-ingat na. Huwag na ho tayong yung mga actors natin. Even yung lahat po. Lalo na yung mga LDR. Ay nako, pag nag-split kayo niyan po, may record yan. Tapos, di ba yung mga nandyan na i-investigador, ini-entrap sila kasi bina-blackmail siya, kinukwartahan siya ng ex-boyfriend. Kaya yung binigyan ng bola nitong si Josa, ay nako, may record yun. Ay! Oo. Habang nililinis ni Josa yung tubo. Ay! Talaga? Yung po. Oo, di ba Josa? Tama naman yun, tama naman. Huwag na tayo mag-silver. Panoorin po natin. Hindi, joke lang. O anyway, hindi, seriously. Huwag po tayong pauuto sa mga ganyan, lalo na yung mga nakikilala natin sa internet, sa Facebook, hindi ba? O sa mga iba-ibang app, yung mga dating app. Naku, Diyos ko po. Please, huwag. O anyway, ito na lang natin, naghahanap pa raw. Bukod kay Isko Moreno, naghahanap pa raw ng iba pang magiging host ng bagong Itbulaga dito sa Channel 7.
Ang Tape Inc. Oh? Oo. Mukhang merong manggagaling mula sa LOL. Ah, talaga? Ayoko munang magmaldita, no? Pero mukhang may manggagaling mula sa LOL o sa Launch Out Loud. Abangan natin yan. Sino kaya yan? Oo. At ang nakakaloka pa, Loy, may mga guest na kinukuha pero biglang umaatras. Ah, bakit? Eh siguro yung parang nahihiya sila sa Tito Vic and Joe. Kaya hindi na sila sumisiki, hindi na sila dumidiretso ng guesting. Baka daw kasi yung iba ang takot, baka mabash sila. Yung iba naman, malakas ang loob, wala akong pakialam kasi basta ako nagtatrabaho lang. Iniatang sa akin tong trabaho to, binigyan ako ng guesting. Sino naman ako para tumanggi? Oo. Pag tumanggi ba ako dito, bibigyan ako ng trabaho ng TVJ. May mga ganyan din. Oo. Pero naya, dun sa interview ni Sir Joey, dun kay Julius Babaw, Oo. parang may tampo siya sa GMA. Oo nga, kasi parang nabanggit ni Tito Joey doon na hindi man lang daw sila tinawagan ng GMA para kumustahin. Oo, na parang may himig ng hinambo si Tito Joey kasi 28 years daw sila na nagsama ng GMA. Pero parang hindi niya naramdaman na yung concern sa kanila ng GMA. Well, anyway, hindi naman natin alam kung baka naman din kalimutan lang ng GMA at tatawagan din naman sila. Pero di ba, pinauna na ng GMA na hindi sila nakikialam kasi ang Tape Inc. ay black timer nila. Binili yung oras na yun. So, ang may say sa oras na yun ay ang Tape Inc. Pero syempre, ako bilang oo nga, sana tumawag din ng GMA sa kanila, sa TVJ. Para alam mo yun, i-assure sila na, oh yeah, we're still friends ha. Hindi kami nakalamig lang dito, Ochi. Hindi, dapat yung kainitan or yung bago umalis, dapat nagkatawagan na. Sa akin lang naman. Pero may rason ng GMA kung bakit hindi nila nagawa o nakalimutan nilang mag-effort na tumawag sa TVG. Or tumatiming, hindi naman. Baka tumatiming naman din. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng aming mga manonood dyan na hindi pa po namin subscriber. Sana naman po mag-subscribe na po kayo. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po nakapost si aking pong vlog ng aming pong preparations para sa aming big show. Para po sa inyong lahat. Kaya sana po kung wala pa kayong ticket, buy na po kayo dahil malapit na maubos. Oh my gosh! Ayan, at syempre, Josa. Maraming salamat po sa lagi nag-subscribe sa aking YouTube channel. Bukod po sa aking mga vlog, mapapanood niyo rin po ako sa Happy Together every Sunday po. Jenny, 6:50 ng gabi. Siyempre pa ang aking panayon kay Bubay. At ready di ba si Bubay na bumalik sa Bubay at Tekla. At hindi na si Buboy at Tekla. Ha? Oo. O yan, ako. Ang aking panayon sa OGDS Inspires. At siyempre, nasa KSS din po ako kung sakasakali. Ayan. Sa 5 channel po yan, 8:50 ng gabi, Mondays through Fridays. At katapat ko pa rin po ang Batang Quiapo. Wow! Oo, at syempre pa, ang OGDS Showbiz Update ay meron din po kaming podcast. Yes. At Spotify. Yes. At syempre, paki-like na rin at follow po ang aming page na may 22,000 followers na po. Yes. Ayan, At syempre, ayan, pag nanood po kayo ng aming show, ay nako, meron po kayong chance na mabunot sa aming paraffle. Magwawagi ng mga overnight stays sa Ohana, Boracay Beach Resort. Yes. At syempre, sa Highland Valley. Yes. Ayan, sa Pantabangan, Nueva Ecija. Naku, exciting talaga yung ating show na. Yes, oo. At happy birthday nga pala kay John Estrada sa aking kumpare. Happy birthday! At kay Attorney Joji Alonso. Attorney! Direct Attorney! I love Happy you, birthday! Attorney! Ayan. At ito po uli yung lingkod, Papa Osin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing,
Every kissing is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! So, may mga pinag-usapan natin eh. Bago naman na yung magkalimutan. Puro Basa mo naman na. Bawal yun. Ha? Hindi, binura ko din, dinilit ko yung share. Ano sinasabi mo? Pasa mo na yung Gcash habang wala si Jess. Gcash talaga, yung gusto mo ipasa ko sa'yo. Oo, Mamatay. Gcash. Mamatay. Ito, o di ba? Baka mamatay. May show pa tayo. Gcash, Teka lang. Gcash or G-Spot. Ay! Gusto mo ano. Ayoko na pala. Huwag naman mamatay. Baka mamaya may show pa tayo. Pero dito baka naman nasa recycle bin. Ha? Oh, hindi ko alam ang recycled bin. Ha? Automatic Talaga? deleted na yun, wala na dyan. Talaga ba? Yes. Mamatay! Oo naman, wala na dyan. Mamatay! Wait, Oh. parang wala na.